Okay, hello. Good day. This reading is para sa iyo, Leo, and crosswatcher is also welcome. Ito yung love reading mo at saka sa career mo, no? So, titignan natin ang yung susunod na buwan. Okay, so this is for Leo sa kanyang love life at career sa susunod na buwan. Para kay Leo sa susunod na buwan. Strength in reverse. Sige, harap ko sa iyo, no? Strength in reverse. Knight of Swords in reverse. Hierophant in reverse. The Tower in reverse. So, dito nga na, sa akin. Harap ko na lang sa akin, no? Para di ako malito. Okay, Leo, sa susunod na buwan. Kung kailan nyo nakita to, sa susunod na buwan, no? So, this is a timeless reading din. Sa kanyang love life and career. And plus yung significant persons na darating sa inyo, no? Na will play a major important din sa inyong susunod na buwan. The Hangman, upright hangman, the Star in reverse. Oh, and let's see yung significant persons na play important major role sa iyong susunod na buwan. Nine of Cups ang character niya. So, tingnan natin. Then, kukuha din tayo sa iyong kuha tayong guidance sa iyong finances and career. As for your to be met. Okay, so Leo, sa iyong susunod na buwan, nakita mo may reverse ka ritong strength, no? Parang makakaramdam ka na parang struggle, pero parang struggle with self-control sa ibang area ng iyong buhay. Maybe sa iyong career at
sa iyong relasyon. Parang medyo na-overwhelm ka itong sa susunod na buwan, na parang tingin mo hindi mo lubusang nagamit ang iyong lubusang hindi mo magagamit ang iyong strength or ang inyong lakas para to find some composure sa buhay mo, no? So as you could see here, parang you're feeling weak, no? But that is just only your feeling actually, no? And then you also have here sa susunod na buwan din, may Nine of Swords in reverse ka. Maganda rin sometimes pag reverse ang card mo, especially may dala kang Nine of Swords dito. Parang yung dati mong yung anxiety mo, nakikita ko na medyo yung mga depression, Leo, yung mga worries mo, yung mga kinakatakutan mo, yung guilt mo, is parang matatapos na yung hardship mo, no? Parang yan, lahat yan mawawala. Or sabihin natin nagkaroon ka ng konting relief, no? Pero hindi pa rin sinasabi na totally nawala. At least you know now how to control, or sabihin natin na yung pinakabunga ng iyong na-address mo, means nire-resolve mo ang pinakabunga ng iyong anxiety, ng iyong worries, ng iyong depressions sa susunod na buwan, no? Ito rin yung may improvement, ibig sabihin sa mga mo, may improvement sa mga pinag-aalala mo, no? Medyo nagkakaroon ka ng clarity. O sabihin natin yung sarili, kung nasa relasyon ka naman, sabihin natin, yung inis mo sa iyong karelasyon or yung sa relationship anxiety mo, medyo nire-release niya yung takot when it comes sa no. Basta parang konting nababawasan ang takot ni dito. Pero this is also sinasabi sa susunod na buwan, mag-pay attentions ka rin na maaring mayroong din lumabas pang issue, na, especially sa pag-ibig, no? Especially sa pag-ibig, magkakaroon ka ng issue. Pero pero sa susunod na buwan din, ma-address mo ang lahat ng problema. So, yan ang maaaring mangyari sa susunod na buwan, Leo. And then you also have here Star in the reverse. Ito pala. Baliktad pala. Ayun. Itong Star in reverse, uh, parang may disillusionment, parang hopelessness, or sabihin natin medyo mawawalan ka ng hope or faith at inspirasyon habang nagkakaroon ka ng no, para sabihin natin habang dahan-dahan mong nakikita yung importansya, yung problema, pero parang medyo kailangan mong dagdagan ng pananalig at pananampalataya din when it comes in resolving your issue daw, no? Kasi nakita mo rito, yes, you are trying to cope up. Oo, talagang pinipilit mong ma-resolve ang mga problema, no? Pero sometimes makakaramdam din tayo ng kahinaan, no? Sa susunod na buwan, Leo. Or sabihin natin medyo hopeless case na, parang mawawalan ka na ng hope, no? Pero makita mo, pero nakita natin naman good thing din kasi parang you will see the end of the tunnel din. Parang hindi gaano yung mga gusto mong, or sabihin natin disappointment din, dahil sabihin mo yung gusto mong resulta, parang hindi mo nakita, no? Oo, reality naman hindi naman lahat panay blessing ang makikita niyo, no? Kumbaga talagang sa buhay naman may kasama na yung hamon, pagsubok, no? Na bago natin makamtan din yung blessing na yan, no? Kasi dalawa lang yan, hirap at ginhawa. Pag ginhawa, may hirap, no?
sa nakikita ko dito sa susunod na buwan din, parang makaka-experience ka na parang nawawalan ka ng pag-asa. Na parang hindi ka inspired kumilos. Especially parang yung sa pag-reach ng goal mo, yung sa parang may gustong-gusto kong gawin na nawalan ka ng pag-asa. Pati din, or it could be also sa career. Parang sinasabi rin dito na try to reconnect with your inner guidance and try to find some source then or try to find some way to be able to fight that, no, or to be able to try to be positive this coming ano no this coming next month sa'yo. So, or this coming month, no? So, you have the tower in reverse. So, ito yung, and then you also have the Hierophant in reverse dito, no? And the Hangman. So, ang Hierophant in reverse, that's clarified everything. So, ito yung combinations para mapatutunayan natin itong tower. Parang ito yung conventional structure or sabihin nating this could manifest parang yung desire mo to break free from any traditional relationship or sa iyong career path. Medyo makaka-feel ka rin ng stippled or sabihin natin rigid structure or outdated beliefs. Parang medyo stay away ka dyan sa mga paniniwala, sabihin natin yung mga maling paniniwala, mga kasabihan. Medyo yun, sa susunod na buwan din, medyo yung dati, kaya ka natatakot sa mga kasabihan ng mga paniniwala, di ba? Mga sinaunang paniniwala rin. Medyo dati masyado kang nagtatrust dyan, kaya hindi ka umuusad yung ano mo, no? Kumbaga, nakita rin yung pagbabago, nagiging open ka sa changes, no? Yun ang ibig sabihin ng hirap. Then, the tower dito, naka-reverse din ang tower mo. We also, mga reverse muna tignan natin. So, talagang nakita natin, kailangan talaga ng changes din sa'yo. Ito yung try something new. Be open ka rin sa pagbabago kasi sa pagbabago, dyan mo makikita ang growth mo eh. Mas mapapadali mong ma-process ang lahat ng mga anxiety mo, yung mga ano mo, if you are open to receive the changes in your life. Not only on your love life, but also sa iyong career. Do not resist it. Kasi nakita natin medyo ayaw natin tanggapin yung paparating. Parang naka-stuck ka sa ano sa traditional way or naka-stuck ka diyan sa old ways, parang ganon, because you find it comfortable sa iyo, no? So sabi parang be open also to your changes, no? Especially sa pamamalakad ng relationship mo, no? Medyo sa susunod na buwan din, medyo nakita na you are trying to delay yung mga distractions din sa'yo. You're trying to avoid yung mga blockage or sabihin natin, you're trying to avoid also yung mga distractions sa susunod na buwan. Gaya ng mga maybe medyo magbabawas ka ng mga magbabawas ka ng mga gadgets mo or sabihin natin medyo babawasan mo yung sa mga social media mo, no? Which is tingin mong makakatulong sa iyo sa iyong problema, no?
Leo. At saka medyo lalayo ka sa mga distractions, sabihin natin sa mga toxic people, sa mga taong tingin mong hindi nakakatulong sa'yo. Nakikita natin na you're trying to avoid them. No? And then you have that is the hangman. Ang card na to ay parang sabihin natin nagbibigay ng advice sa'yo. Ito yung period na sometimes we need to compromise, no? Or baguhin ang ating perspective or baguhin ang ating ways, ang ating paniniwala. Pero nakita naman natin, oo, talagang ano, no, need to grow, need to accept the changes dahil lahat nga umuusad eh, no? So, na-stuck ka dyan. Pero nakita natin, you're trying to find the solutions, no? Kung sa tingin mo kasi parang magtatanong ka sa sarili mo, bakit ganito pa rin ako? Bakit sila ganon? So, na-address mo yung problem. No? Nagsisimula kang ma-awaken, sabihin natin. And then, ito nga, the hangman mo, ito yung pagiging feeling stuck or parang tingin mo nga nandoon ka nga stagnant because nga doon siguro you are not open to that changes pero na-address mo ibig sabihin nagkakaroon ka ng konting reawakening no dahil changes is not bad no it's also good there's a lot of opportunity waiting for you sa pagbabago na yan pagdating sa love naman parang medyo you will stop muna sa relationship parang you're gonna sacrifice something new para maintindihan mo or maybe kung may girlfriend ka may boy parang pinaplano mo mag cool off muna at parang sabihin natin magpo-focus ka sa sarili mo muna no parang self improvement in a way parang try to process all the things mga pagbabago kasi magugulat ka yung mga pagbabagong ganyan parang hindi ka maka-adapt at the moment but at the same time pinag-iisipan mo you stay quiet a little bit nagkaroon ka naman ng ano ng reawakening. Pero sa pagtanggap ng pagbabago, hindi gaanong napakadali sa iyo. Medyo mahirapan ka. Medyo sabihin natin, parang it's a challenge to you sa August, no? To accept changes in yourself also, not only sa your self but also to your love life and career. Kasi nga nakita natin dito, the star parang ano ka eh, parang you may be experiencing parang manghihina ka, parang gano'n. Actually, sabihin din natin, you're self-sabotaging yourself dito. Eh, na parang wala kang mababawasan pagtiwala mo sa sarili mo na gusto natin i-avoid yan this coming sa susunod na buwan mo. No? So may nakita naman tayo dito. Ang significant persons na maaaring mag-play important roles sa buhay mo, no? It could be in a water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, and also yourself then nakita natin na you need to deal with yourself also andito ang strength mo Leo no you need to accept changes and try to improve your healthy habits or sabihin natin na dapat mong pagtuunan ang sarili mo because we have the strength energy here you Leo no wag ka magtiwala ka sa sarili mo and good thing din na lalayo ka sa medyo toxic na environment or sabihin natin lalayo pilitin mong improve yourself no so mag-play important role sa iyo is your higher self yung sarili mo at nakita natin din dito Pisces Cancer Scorpio na maari ding mag-play important role sa iyo or sabihin natin ang energy niya uh, hindi bagong tao to mukhang ang taang ito is dati mong kakilala medyo this persons nga talaga na ano maaring hindi maganda rin ang influence ng taong ito hindi siya bagong tao but he will play the important role na nakaka-apekto actually sa ano mo sa growth mo na nakita natin you have na trying to
stay away, no? To toxic people at nagkaroon ka ng ano, ito nga siguro yung relasyon na parang bibigyan mo ng focus, Leo, na siguro mag-cool off ka or sabihin natin, stay away from that o lalayo ka sa kanya, no? Because you need not because may kasalanan ng persons na yan, but because you just want to cool down or sabihin natin gusto mo lang mapag-isa, gusto mo i-isolate sarili mo para maintindihan mo yung sarili mo, no? Parang yan nakita nating purpose ng taong ito. Siya yung plain maaring magbigay ng problema or sabihin natin maaring mag ano, no? Hindi rin makatulong sa iyo kaya you try to release that person kasi parang mararamdaman mo na you're not fulfilled emotionally sa taong ito. Parang o sabihin natin ang taong ito yung makapal ang mukha or sabihin natin brave face na tinatawag, no? But deep down, uh, they're not, parang walang, it appears tayo na parang medyo may pagka thick face siya na na medyo naapektuhan ng mga naapektuhan ng mga desisyon mo, no, Leo? So yan, so bibigyan kita ng so kung bago ka sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell, no? So ito daw sabi sa itong guidance na maaari sa iyo sa susunod na buwan mo, Leo. God and angels can come to your aid. Ayan, no? So ganyan sa wag ka mawalan ng pag-asa because ito you're losing your faith here. Assure help needs to meet. Parang God and angels can come to your aid only if you make a free will of choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. So the same hold true with clearly asking other people to assist you. No, do not hesitate to ask help pag tingin mong kailangan mo ng makakausap or tingin mong kung tao na yan makakatulong din sa iyo, no? Also, panghawakan mo yung family mo rin. Pag ever na nalulungkot ka, you feel sad next month, at least hold on with your family. Sila makakapag-boost sa iyo. Parang ating ko na I could pick up here na medyo ang pinoproblema mo talagang strong is ang sa love life mo, no? Sa August. Ayan. Sa karir mo, if any more, if there's any problem, mag-pray ka lang, no? Kasi always remember, knock and you will be open, no? Ask and you will be answered, no? Yung mga ano nasa. So, don't lose your hope. Alam mo naman sa tao, hindi naman lahat panay kasiyahan, no? Kailangan din natin supuin yung mga hamon, kailangan din natin i-journey yan para sa ating growth, no? Huwag niyong iilagan kasi babalik at babalik pa rin ang sitwasyon na yan pag hindi tayo nagpay attention or hindi natin i-resolve ang problema. Hindi natin matatakasan ang problema, no? Ayan, kumbaga harapin. Ayan. Okay, so Leo, thank you and I'm inviting you to attend our live, so make sure na you hit your notifications bell, no? And comment is welcome, so let me you could ask some questions there and pipilitin kong masagot, no? Ayan, so thank you and God bless you.